Pambansang kamao ni Pacquiao, tinuruan ng malupit na combination si Jimwell para magamit niya ito sa November 29. Unang laban ni Jimwell sa pro kaya determinadong manalo. Lumalaban ngayon si Jimwell sa super lightweight division kaya matindi ang kalaban niya dito. Katimbang niya si Teofimo Lopez sa 140 pounds. Ito ang timbang kung saan pinatulog dati ni Manny Pacquiao si Ricky Hatton at naging lineal champion. Isang laban lang si Manny Pacquiao sa 140 pounds noon at umakyat na agad sa welterweight. Kaya abangan natin yan si Jimwell mga boss, hindi madali ang division niya dahil malalaki ang mga kalaban niya dito. Si Mark Magsayo nga super featherweight 130 pounds lang ang laban niya, pero itong si Jimwell 140 pounds na. Kaya asahan natin na matitinik ang kalaban ni Jimwell dito mga boss, kaya suportahan po natin ang bawat laban niya. Samantala, pambansang kamao ni Pacquiao, puspusan pa rin sa kanyang pag-ensayo para sa pagbabalik niya ngayong January. Hindi pa naman ina-announce ni Manny Pacquiao kung sino ang kalaban niya, pero marami ang umaasa na si Rolando Romero ang makakatapat niya sa January. Pagkatapos kay Rolando Romero, kung manalo si Manny Pacquiao at maging WBA champion, pwede nang isunod ang rematch kay Floyd Mayweather. Sa iba pang balita, official na po ang laban ni Jake Paul kontra Anthony Joshua sa December 19. Isang professional fight ito mga boss, heavyweight bout. Kaya hindi ito tulad sa mga nakaraang laban ni Jake Paul na sinasabing scripted. Kilala si Joshua na seryosong boksingero, kaya hindi ito sumasakay sa mga sinasabi nilang scripted na laban. Tignan nyo na lang ang ginawa niya kay Francis Ngannou na former UFC heavyweight champion. Pinatulog ng mahimbing, talagang seryoso sa mga laban. Dapat lang na seryosohin ito ni Anthony Joshua mga boss dahil nakakahiya kung tatalunin ka pa ni Jake Paul. Olympian champion itong si Joshua at former unified champion pa, kaya lahat ng kalamangan pabor na kay Joshua. Hindi talaga pwedeng mataro dito para lang sa pera, kaya seryosong laban ito mga boss, hindi lang isang sirkus. Kaya abangan po natin yan sa Netflix December 19. Sa iba pang balita, Alexandre Usyk binakante na ang WBO belt kaya na-promote na si Fabio Wardley bilang WBO heavyweight champion. Panalo si Fabio Wardley sa huling laban niya kontra Joseph Parker kaya naging interim WBO champion. Nabalita ko na din na nag-positive sa cocaine si Joseph Parker dahil positive ang resulta ng test niya sa mismong araw ng laban. Ngayon nagbakante na po ng WBO belt si Alexandre Usyk kaya binigay na lang kay Fabio Wardley. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.